kasabihan. No? Sabi nga nila, ang Pilipino daw, mga Pilipino raw, may mayaman pagdating sa political o literature. Ano? At kaya ang mga Pilipino, parang mga Hebreo eh. Di ba ang mga Hebrew, meron silang tinatawag na, na proverbs, meron silang tinatawag na literature, meron mga psalm, no? Mga Pilipino ganun din, magaling kumanta, magaling magtula. Actually, magaling sa hugot lines yung mga Pilipino ngayon, no? So, meron isang sitwasyon sa school na nagpa-exam yung teacher ng literature sa kanyang mga estudyante. Ang kanyang exam patungkol po sa salawikain. Ano? Ano yung sabihin ko salawikain? Sa English, proverbs. Ano? Pag sinabing salawikain, ito yung mga motto mo sa buhay. Ayan, ano? So, ang ginawa niya, nag-exam siya, fill in the blanks. Ano? Kunyari ganito, ano? Pag may sinuksok, blank. Ano yung sagot? May mabubunot o may mandurukot. Ayan, ano? Ito pa, ano? Meron pang exam, ano? Pag may tiyaga, may prenito. Ayan, yung iba may sinagot, may prenito, may nilaga, okay, may pangmakdo. Okay? Yun yung sagot eh, yung mga estudyante, kakaiba yung mga ano eh, yung mga sinasagot nila eh, no? So yan yung mga examples ng ano, ng salawikain. Ito pa ho, kay haba-haba ng posisyon, blank. O, ano sabi? Sa sementeryo din ang tuloy. Hindi, sa simbahan ang tuloy, no? Yung mga kabataan ngayon, ang salawikain ito, binago eh, no? Itong version nila, no? Kaya haba-haba ng prosesyon, ang swimming hindi tuloy. No? Kita nyo mga kapatid. Ano? So, naiiba, no? Ako ito, isi-share ko sa inyo kayong message. May kinalaman sa salawikain. Ito pa, no? Ang taong hindi marunong tumingin sa kanyang pinanggalingan ay blank. Ano? Hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Actually, ibig sabihin po niyan, pag hindi ka raw marunong tumingin o lumingon sa pinanggalingan mo, the place where you came from, ang sabi, hindi ka raw makakarating sa paroroonan. Ang ibig sabihin po niyan, ang tao na hindi marunong tumingin sa kanyang pinanggalingan, humble beginnings, sa mga taong nag-aruga sa kanya, tumulong sa kanya, hindi siya marunong tumanaw ng utang na loob, hindi raw siya makakarating sa kanyang success. No? Pero alam niyo ba, church, na sa Bible, meron ako makilalang tao na nung lumingon siya sa kanyang pinanggalingan, she was punished. Oh, actually, iba naman to. Iba ang context nito doon sa salawikain nating mga Pilipino. Tama po yun. Pag hindi ka marunong tumanaw sa pinanggalingan mo, sa humble beginnings mo, hindi ka makakating sa iyong success. Pero ito talaga, sinabi ng Panginoon na huwag mong liliunin yung nakaraan mo. Huwag mong titignan yung pinanggalingan mo. Actually, nung tinignan niya, ano nangyari sa kanya? Naging isa siyang asin. Ayan, naging asin. Actually, ang tinutukoy ko po rito, yung asawa ni Lot. Ayan, nasabi ng Panginoon, pagbugunawin ko yung Sodom at Gomorrah na tirahan ninyo, huwag kayong lilingon doon. Kaya ang problema doon sa asawa ni Lot, tumingin palikod. Kaya na yan, naging asin. Yung asawa ni Lot, naging maalot. Ayan, naging maalat. Ayan, no? So, ang title ng ating mensahe, ito po, The Danger of Looking Back. O ang panganib ng pagbabalik, pagtanaw sa nakaraan o pagbalik sa pinanggalingan. Ano? Basta natin yung Genesis 19, 1 hanggang 26. Okay, let's read. Ano? Ito ang sabi niya, no? The two angels arrived at Sodom in the evening. Actually, tatlo po ito eh. Yung isa si Lord eh. No? Nung nakgaling sila kay Abraham, yung dalawang angel, dumiretso sa Sodom para puntahan si Lot. Kasi magkakaroon itong angel ng rescue operation sa family ni Lot. Ano? So, nagpunta sila roon. At ang sabi, and Lot was sitting in the gateway of the city. When he saw them, he got to meet them and bowed down with his face to the ground. So, ibig sabihin, alam ni Lot na itong dalawang bisita niya, na lalaki, anghel. So, ang ginawa niya, yumuko siya, nagkaroon siya ng, pinakitaan niya ng hospitality, yung dalawang angel ng ating Panginoon. Ano? Sa verse 2, ito po, my lords, sabi ni Lot, please turn aside your servant's house. Tayo ito sabi na, you can wash your feet and spend the night and then go on your way early in the morning. Sabi ni Lot, dumaan muna kayo sa bahay namin, magbukas kayo, maglinis kayo, kain tayo, mag-dinner tayo. Tapos pagkabukas, pwede na ho kayo ulit tumuloy. Ang sabi ng dalawang angel, no, we will spend the night in the square. Dito na lang kami sa dito na kami sa plaza. Sabi ng dalawang angel. Sa verse 3, but he insisted, pinilit ni Lot na
sumama sila sa kanyang bahay. At naghanda siya ng pagkain, nag-bake ng tinapay, ng walang limadura, at nag-dinner sila doon sa bahay ni Lot. Ano? So, ang dinner, si Lot, yung kanyang family, pati yung dalawang angel of God. Ano? So, verse 4, before they had gone to bed, bago sila matulog, ito ang nangyari. Ito yung nakakatakot sa Sodom and Gomorrah. No? All men from every part of the city of Sodom, both young and old, surrounded the house. Duli mo lahat ng kalalakihan, bata, matanda, senior, adult, lahat nagsipuntahan doon sa bahay ni Lot, pinaligiran, at ano ang kanilang purpose, bakit nila dinumog, kinuyog yung bahay ni Lot. So verse 5, ito po ang sabi, they called Lot, sabi nila gano'n, ano? Si Lot po, mga kapatid, lalaki ito, hindi ito babae, no? Sabi niya ganyan, ng mga where are the men who came to you tonight? Sabi ng mga kalalakihan ng Sodom, yung mga Sodomites, nasaan yung mga bisita mong dalawang lalaki? Ilabas mo sila so that we can have sex with them. Nakita niyo on how corrupt and evil this city is, mga kapatid. Ang sabi ng mga taga-Sodom, Lord, ilabas mo yung dalawang pogi mong angel, sige, yung dalawang bisita mo, nang sa ngayon, matikman namin, sabi ng mga kalalakihan ito, mga kapatid, nakita kung paano ka-corrupt, kasama, ka-morally perverse itong city of Sodom, mga kapatid. Actually, ang English Dictionary, mayroon tayong term na pinanggalingan dyan, yung tawaging sodomy. Nang ibig sabihin, sexual immorality and sexual perversion, mga kapatid. Ibig sabihin ng sodomy. At Tagalog po ng sodomy ito. Banggitin mo yung sodomy ng maliit. Sodomy. Sodomy. Yan ibig sabihin po nun, mga kapatid. So itong mga sodomites, itong mga kalalakihan, sila, in short, sodomy. Mga sila, mga pagdating sa sexual na kabuhay nila, perverted sila, mga kapatid. So pagdating po sa verse 6, ito na, lumabas si Lot, hinarap niya yung mga tao, yung kanyang mga kababayan, yung kanyang mga kapitbahay, and Lot went outside to meet them and shut the door behind. Sinarado niya yung pinto. Anong napag-usapan nila? Sa verse 7, no, my friends, nakita ko paano hinandle ni Lot yung issue, yung conflict. Mga tropa, mga friends, don't do this wicked thing. Nakita nyo, actually itong verse 7, it tells us something about Lot. That Lot was a righteous man. Actually sabi rin sa Peter na si Lot, righteous man Yun yung sabi niya, huwag niyong gagawin itong masamang bagay na ito. Church, kung sakaling kayo si Lot, kaya niyo ba yun? Napapaligiran kayo ng mga kapitbahay ninyo, tapos sasabihin niyo, huwag kayo gagawa ng masama sa bisita ko. Kaya niyo ba yun? Pero si Lot, nanindigan siya for what is right and for what is good. In verse 8, ito na po ang nangyari. Look, sabi ni Lot, I have 2 daughters who have never slept with a man. Actually, meron talagang dalawang anak na babae si Lot. Sabi niya, sige, yun na lang ang ako lang sama ng kwento Ito na lang yung galawin ninyo. Ito na lang, sige, sila na lang. Let me bring them out to you and you can do what you like with them. Kaya the problem with Lot is this. Bagamat righteous siya, ang pangit nung kanyang solusyon. Biruin mo, isa-sacrifice niya yung dalawang anak ng babae para doon sa doon sa immorality na gagawin ng mga Sodomites. So ito sabi niya, and you can do what you like with them. But don't do anything to this man, for you have come under the protection of my roof. For they have come under the protection of my roof, sabi ni Lot. In verse 9, get out of our way, sabi ng mga kalalakihan. They replied, and they said, this fellow came here as an alien, and now he wants to play the judge. Sabi ng mga Sodomites, itong silang na ito, nagpunta rito, dayuhan lamang Tapos ngayon, ikaw ang mag-judge sa amin, ikaw ang magsasabi kung anong dapat namin gawin sa inyo. Grabe yung Marilang threat kay Lot. We'll treat you the worse than them. They kept bringing pressure on Lot and move forward to break down the door. So ito na, pinagpipilitan na nilang gibain yung pinto, tumabi ka dyan, Lot. Yung pinukulog siya, nagkakatulakan na, nagkaka-stampede na sila. Kaya lang, gumalaw na dito yung dalawang angel ng Panginoon. Sa verse 10, but the men inside reached out and pulled Lot back into the house and shut the door. So, hinatak ng mga angels si Lot, paloob naman, sinara yung pinto. Ano ginawa nila in verse 11?
Then they struck the men who were at the door of the house, young and old, with blindness, so that they could not find the door. Pero nyo, binulag nila, siguro nagkaroon ng liwanag, nabulag, yung mga tao, hindi nila makita yung daan, yung pintuan ng bahay ni Lot. And then in verse 12, no, ito ang sabi ng angel kay Lot, do you have anyone else here? Sons-in-law, sons or daughters, or anyone else in the city who belongs to you, get them out of here. Sabi ng dalawang angel, Lot, meron pa bang ibang tao sa tahanan mo, no, nakakilala mo, mahal mo sa buhay? Ito sasabihin namin sa iyo, Lot, lumabas na kayo sa city na ito. Sabi ng dalawang angel. Sa verse 13, because we are going to destroy this place. Gugunawin na namin itong lugar na ito, no? Ito ang matinding verse. The outcry to the Lord against its people is so great that He has sent us, that He has sent us to destroy it. Ang sabi ng dalawang angel, pinadala kami dito ng Panginoon upang gunawin itong city of Sodom and Gomorrah. Bakit kaya nais ng Panginoon gunawin ang Sodom and Gomorrah? Simple lang, because of its evilness. Sa sobrang sama, alam niyo, ano yung sabihin ng the days are evil? Ano yung sabihin nito, mga kapatid? Actually, when the Bible says that the days are evil, ito yung sabihin niyan. Yung tama, nagiging mali na. Tapos yung mali, nagiging tama. Yung abortion, tama na. Yung same-sex marriage, nagiging tama na. No? Nagiging tama yung mga morally wrong and evil practices, mga kapatid. Tapos pag ikaw naninindigan sa tama, tatamaan ka. Yung rebellion, okay lang yan. Yung kumontra, okay lang yan. Yung abortion, okay lang yan. Same-sex marriage, okay lang yan. Do what you like to do. Yan ang sabihin ng evil, kapatid, na lumalaganap sa society. Yung mali, ginagawang tama. Ayan. At yung taong nagpupurso at pinaglalaban ang tama, pinagtutulungan, tinatamaan. Kaya si Lot dito, pinagtutulungan siya eh. No? Kasi pinaprotektahan yung dalawang bisita niya, mga kapatid eh. No? So ang sabi ng dalawang angel, lumabas na kayo dito, yung mga loved ones mo, yung relatives mo, meron ka pa kakilala, na gusto isalba, labas na tayo dito kasi gugunawin na namin ito. Sa verse 14, so Lot went out and spoke to his sons-in-law. Pero meron pala siyang mga manugang, who were pledged to marry his daughter, naka-engage. Ang sabi ni Lot, bilisan nyo, lumabas na tayo sa lugar na ito, kasi ang ating Panginoon, wow ka sa akin, gugunawin na niya ang city na ito. Ano ginawa ng dalawang magiging future son-in-law ni Lot? Alam niyo ginawa? But his sons-in-law thought he was joking. Nagtatawanan. Yung dalawang mamanugangin niya. Uwe, totoo ba yan, tay? Oo naman, nasobrahan ka. Tatay talaga, Pero mo sabi ni Lot, alis na tayo, gugulawan ni Lord kung sige natin, sabi ng dalawang anak niya, yung sinajoke eh. Pagdating sa verse 15, with the coming of dawn, magmumagad na yan, the angels urged Lot, saying, hurry, take your wife and your 2 daughters who are here, or you will be swept away when the city is vanished. Kung ayaw sumama ng dalawang lalaking ito, kunin mo yung misis mo, yung dalawang anak mong babae, kasi itong city na ito, pupugasin na ni Lord. Ayan. Sa verse 16, when he hesitated, actually nag-alilangan si Lot eh. Ito ang ginawa ng dalawang angel. Pinilit talaga, kinalagkan halos si Lot papalabas ng kanilang bahay at dinala sa safe place. Ito ang sabi, and when he hesitated, the men grasped his hand and the hands of his wife and of his 2 daughters, and they led them safety out of the city, for the Lord was merciful to them. Abay, ginawa ng dalawang angel, talagang hinatapos sila sa kamay, puwersa ng ipalabas eh. Ang tawag dyan, mga kapatid, forced evacuation. Ngayon, yung mga rescuer, nagpo-force evacuation pagbaha. Ito, forced evacuation kasi susunugin ng apoy yung city, mga kapatid. Ang tawag dyan, forced evacuation. Alam na
application nito mga kapatid, alam niyo tayo nakakaroon ng kaligtasan. Tayo na nakakaalam patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Tayo na nakakaalam patungkol sa wrath of God, sa mga makasalanan at sa sin, mga kapatid. Dapat yun din ang ginagawa natin eh. Pinoforce evacuation natin yung mga mahal natin sa buhay na mapapahaba. So, ginawa nila, hinatak nila, ayaw mo pa sa inyo. Atak tayo, gugunawin na ito. Actually, hindi baha eh. Babaha ng apoy sa Sodom at Gomorrah, no? So, verse 17, as soon as they had brought them out, one of them said, flee for your lives. Ayan, ang sabi ng isang angel, tumakbo na kayo sa buhay ninyo, mamamatay kayo pag hindi kayo tumakbo. Wag na wag kayong lilingon pabalik. And don't stop anywhere in the plain. Huwag kayong titigil sa pagtakas, sa pagtakbo doon sa kapatagan. Magtago kayo sa mga bundok o kaya madadamay kayo. Ayan, sabi ng mga angel. Ano? Sa verse 18, ayan, but Lot said to them, no, my Lord, please. Bakit kaya sabi ito ni Lot? Alam mo kung bakit? Merong attachment si Lot eh. Siguro, naawa siya sa mga tropa niya. Siguro, napamahal na siya doon sa city na ito. Siguro, nakita rin niya yung property niya, yung mga bahay niya, yung damit niya, yung naiwan, nandun, yung mga alaga niya. Kaya siguro sinasabi ko, huwag naman po. Anong bilhin ng angel? Umalis kayo, pumunta kayo sa, magtago kayo sa bundok, huwag kayong lilingon pabalik. In verse 19, your servant has found favor in you. Kasi ito sabi ni Lot, ano? Pwede pa humingi ako ng pabor. Ano? And you have shown great kindness to me in sparing my life, but I can flee to the mountains. This disaster will overtake me, and I'll die. Ang sabi ni Lot, hindi ko kaya magiging sa bundok. Mas masarap dito. Hindi din ba ng Kristiyano? Pinapaalis ka ni Lord sa corrupted, evil, infested environment. Pero ikaw ayaw mong umalis. Sino ganun eh? Masyado na siyang attached sa Sodom. In verse 20, look, here is a town enough to run to, and it is small. Let me flee to it. It is very small, isn't it? Then my life will be spared. Actually, sila na nagsabi, may town na maliit dito, at actually yung town of Zoar, na ibig sabihin small, dito pwede na akong magtago, pwede na akong manirahan dito. No? And then in verse 21, he said to them, very well, I will grant this request too. I will not overthrow the town we speak of. Sige, kung dyan kayo magtatago sa small city, small town na yan, sige, hindi madadama yan. Diyan na lang kayo, sabi ng angel. Ano? Sa 22, ito ang sabi, but flee there quickly. But tumakbo kayo mabilis. Because I cannot do anything until you reach it. That is why the town was called Zoar. O, yung town na pupunta nila, Zoar. Ano? Sa verse 23, by the time Lot reached Zoar, the sun had risen over the land. Ayan na, liwayway na, nag-sunrise na. Sa verse 24, then the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. Ano yung nangyari? Nagkaroon daw ng umaapoy na asupre papunta sa Sodom at Gomorrah mula sa itaas sa Panginoon. Grabe, parang kumeta, parang fireball, no? Siguro kung pwede natin i-describe ito, no? Shining, shinimit, splendid, mga kapatid. Shinimit tuloy, shimmering, mga kapatid. Kasi nauuso yung salitang shiminit, mga kapatid, dun sa, sa social media. And shining, shiminit, splendid. Hindi, shimmering, splendid. Grabe, tinamaan ng bulalakaw, tinamaan ng fireball, tinamaan ng kung ano ng kumeta, asupre, sulfur. Alam niyo ba ang sulfur? Ang ibig sabihin yan, kapatid? Bakit kaya sulfur ang ginamit ng Panginoon para gunawin ang Sodom at Gomorrah? Di ba sinabing sulfur, chemical din na matapang, pang-linis, pang-purge, pang-patay sa mga bakterya, pang-eliminate sa mga germs. Kaya nga meron tayo ng sulfur soap, di ba? Pagka meron tayong mga punjay, mga buni, kung ano-ano mga katikati sa katawan yung ginagamit ko. Kung sabi ng Panginoon, Sodom at Gomorrah, eto, I'm gonna purge you with sulfur. Ayan, shining, shimmering, shimmering. O, ibibigay ko sa inyo. Ano?
Ang tawag dyan, purging, mga kapatid. So yan, nasunog, nagunaw yung city of Sodom and Gomorrah. And after this, kung sa verse 25, thus he overthrew those cities and the entire plain, including all those living in the cities, and also the vegetation of the land. So lahat ng mga namumuhay, naninirahan, mga kagamitan, mga hayop, at maging mga pananim, lahat yan tinamaan ng yung kometa, yung bumagsak na apoy. Actually, sabi ng mga archaeologists, yung exact location daw ng city of Sodom and Gomorrah ngayon, alam mo kung saan? Yung Dead Sea. Sa Israel ngayon. Alam mo, ang Dead Sea, ang taas ng sulfur level dyan eh. Gusto namin ni Ate Brenda, sabi niya, pag lumukoy ka nga yan, kahit ka naman lumukoy, lulutang ka eh. Tapos ang sakit sa mata raw, pagka natamaan, natalsikan yung mata mo ng tubig, ng Dead Sea, sobrang sulfur daw. Ang yung amoy, maalat, sabi niya gano'n. Maalot, kasi nga yung asawa ni Lot, hindi, sa verse 26, ito ang problema. But Lot's wife looked back and she became a pillar of salt. Siguro naglalakad sila, yung dalawang angel, nauuna, hindi na kayo lilingon. Sino, nakaganda, nakadiretso lang. Yung dalawang anak nyo, nakadiretso lang. Yung asawa, siguro, nakiumiyos. Lumingon. Pagkalingon niya, ayun, na-picturean mga kapatid, naging asin. Photoshoot ang nangyari, mga kapatid. Isa iniisip ko, sana pala gumanon siya para magandang pagkakaasin niya, mga kapatid. At dito po, sa kwento natin, ano pwede natin matutunan? Ang title nga ay The Danger of Looking Back. So bago tayo pumunta sa pwede natin makuha lesson, tignan natin kung anong meron yung asawa ni Lot. Number 1, ito mga karalita. Yung asawa ni Lot, she was spiritually guided. Bakit ko nasabi? Actually, yung asawa ni Lot nasa advantageous position spiritually. Parang hindi na gawin yun eh. Pero nagawa pa rin eh. Unang-una ito eh, si Abraham, uncle-in-law niya. Halos biyanan niya si Abraham. Kaya alam naman natin si Abraham, he is the father of Hebrew nation. He is called the friend of God. He is the pioneer of faith. Si Abraham lang naman yung pinakakuha ng Panginoon doon sa Genesis 12 na pararamihin yung kanyang lahi. That through Abraham, all people will be blessed. Siguruhin mo kung ikaw si Lot, biyanan mo, saint, maka-Diyos, malalim kay Lord. Ang tindi ng pananampalataya. Pero the problem with Lot's wife was that hindi niya hinayaang ma-influensyahan siya ni Abraham sa pamamagitan ng kanyang faith. Ito ba? Ano ba yung advantage nung wife ni Lot pagdating sa relationship? Yung asawa ni Lot, asawa siya ni Lot. And you know what? Lot was considered a righteous man. Hindi na natin mabasahin, sabi po sa 2 Peter 2:7. May pagka-righteous man din si Lot. Kahit hindi siya kagaya ni Abraham, na mas righteous, mas faithful, mas malupit ang pananampalataya, pero si Lot, kapatid, righteous din. May faith din. Kapatid. So, pero mo kung manugang mo at asawa mo, malalim kay Lord, bakit ganun si Mrs. Lot? Naging pasaway. Ako yung Diyos, pwede rin para sa atin yan. Ano application nito? Ito, lola mo Christian, tatay mo elder. Ba't ikaw binulo? Ano? Pwede. Nangyari. O, totoo mga kapatid, di ba? Tatay mo elder, kuya mo diakono, nanay mo diakonesa. Bakit ikaw Lord? Ibang Lord of the Rings. Ano na nangyari? Ibig sabihin, itong asawa ni Lot, bagamat faithful si Abraham, bagamat faithful si Lot, hindi niya nakuha yung faith ng dalawang lalaki sa buhay mo. Pwede pala yan. Napapaligiran ka sa buhay mo, Christian family kayo, pero ikaw, wala kang faith in Lord. Saklat, di ba? Pangalawa po, pangalawa. Although she was spiritually guided, ito matindi pa eh. She was spiritually favored. Pero mo nagkaroon na siya ng angelic encounter. Hindi mo may dalawang angel na dumating sa bahay niya. O, angelic encounter. Ayan. Eh, bakit ka pa na-backslide? Bakit ka pa naglilingon pa ba niya? Bakit ka pa na-asin?
Biruin mo, nakipag-fellowship sa'yo ang dalawang anghel ng Panginoon, pero ano nangyari? Naasin pa rin siya, kapatid. Ito ka matindi. Meron siyang divine revelation. Ano yung divine revelation sa kanila nito? Umalis na kayo sa city na ito kasi buburawin na namin ito. And God had chosen to spare you because He is merciful to you. Ay, grabe yung asawa nila. Ano? Doon mo may angelic encounter na, may divine revelation na. Ito pa, may specific command. Ano yung command? Flee from your house. Flee from your place. Go somewhere. And don't look back. Grabe. Ito matindi, bakit nasabi meron ng physical intervention na ginawa yung mga, iba hinatak nga eh. Nagkaroon naman ng forced evacuation eh. Bakit lumingon pa rin? Ano example nito sa atin? Spiritually, paano tayo makakaano dito? Pero niyo ito ano? Ang Kristiyano, once tumanggap kay Lord yan, seriously, dapat yan 100% hindi na mapabackslide. Alam mo ba kung bakit? Ito nung naligtas ka, nasa iyo na ang Holy Spirit. Di ba, ang tindi mo na, kapatid eh. Nasa iyo na ang Holy Spirit ng Panginoon na naggagay. Ito pa matindi. Dinala ka ni Lord sa church na may Christian family ka na. O bigoy mo, may Holy Spirit ka na, may church ka na. Pero mo ba kung bakit ka na mabackslide, kapatid eh. Ito pa, binigyan ka pa ng Bible na sa mga kamay na ninyo, mga kapatid. Ano pa ba ang dahilan kung bakit pa tayo mababackslide, mga kapatid? O diba? Ibig sabihin, lahat na ng tulong ng langit ibinigay sa atin para hindi na tayo mag-fall back, mag-look back, mag-backslide. Pero why is it sad to say that some people, kagaya ni Lot's wife, na nag-fall back in faith, naglo-look back, nag-backslide? Duruin nyo ng angelic encounter, divine revelation, may specific command, may physical intervention na, pero bakit ka pa rin lumingon, Mrs. Lot? No? So ito, she was spiritually favored. Diba? Tayo, ganoon din, when you grow up in a Christian family, may Christian family ka, may mga kamag-anak ang Christian. Ito na, nung tinanggap mo si Lord, lahat na meron ka na, kapatid, equipped ka na. No? Pero bakit pa rin meron taong mga nagfo-fall back? No? Sa pangatlo, ito po, bagamat she was spiritually guided, she was spiritually privileged, ito ang problema sa asawa ni Lot. She was spiritually blinded. Meron siyang tatlong D. Number one na D, disbelief. Siguro iniisip niya, hindi naman yata ako susunod eh. Baka kunyari lang to. Alam mo, mahirap pagka ginagayin natin si Lord eh. Yung sinabihan ka ng Panginoon, huwag kang gagawa nito, huwag kang makipaglaro sa apoy, tinesting mo pa rin, kaya nasunog ka doon. Siguro, disbelief siguro sabi niya, silipin mo nga, baka hindi naman talaga totoo. Nagsisigawan yung mga tao, pero parang totoo, parang, siguro na-curious siya, tinignan niya. Because of her disbelief, naasin siya, mga kapatid. Pangalaw, siguro disobedience. No? Siguro, ito masabi mo ba, na-attach na sila doon sa lugar. Siguro, sa ilang araw ng pagtira doon, may mga na-develop na relationship. No? Alam niyo, ang city of Sodom, delikado yan, mga kapatid. Kung sino-sino nag-aasawahan mo dyan, eh. Parang yung teleserye pagdating, asawa ng asawa mo. Ayan. Maraming ganyan doon, mga kapatid. Interconnected, networking yung pag-aasawa mo nila eh. Kaya sila inano ni Lord eh. And disbelief, disobedience, tsaka ito. Malamang siguro she was deceived. Deceived in a sense na diniceive niya yung sarili niya. Na hindi niya pinaniwalaan yung sinasabi ng angel. No? Na sinasabi siguro sa sarili niya, too bad to be true. Alam niyo, church, ang challenge sa akin, huwag natin hayaan ang disbelief, disobedience, and deception manatili sa puso natin. Itong tatlong ding ito, pag in-embrace mo ito sabi ko sa inyo, aasin tayo. Maaasin tayo, mga kapatid. Tingnan nyo ito, Sino-sino yung mga tao hindi naniniwala kay Lord? Sino-sino yung mga taong hindi sumusunod kay Lord?
Sino-sino yung mga taong nag-isip ng demonyo? O di ba yun yung mga taong sa impyerno, mga kapatid? Nakakala nila, masaya ang buhay pag wala kay Lord. Sabi ng mga Christian, Jesus is our life. Sabi ng mga mundo, kilay is life. Ang problema sa kakakilay is life na impyerno. Ang problema, mga tao sa impyerno, walang kilay kasi sunog. Ayan, she was spiritually blinded. Nakakalungkot, tama mo ba? No? Pero mo, may mga kapag-anak kang Christian, nag-reveal sa iyo si Lord, na-encounter mo yung angel ng Panginoon, may revelation. Tapos ito, spiritually blinded pala siya. Ito yung pang-apat, yung the saddest part. Kasi ito sa ito, we should not set our focus on the wrong things, wrong people, wrong lifestyle, and wrong environment. You know what the problem with Lot's wife is? Itong ginawa niya. She set her focus on the wrong things. Maling bagay. Hindi mga maling bagay, mga maling gawain, maling habit, maling paniniwala, maling theology, maling ideas, maling philosophy. Ayan, wrong things. Wrong people. Ano sabi ng Panginoon? 1 Corinthians 15:33 ba ito? Bad company corrupts good character. Oh, sumama siya sa mga kaibigan niya, mga mali. Mga talimos ang pag-iisip. Ano? Wrong lifestyle. O ano yung ginagawa nila? Moral, sexual perversion. Wrong environment. O mali rin. Actually, church, ang sabi sa Bible, maganda daw talaga yung city of Sodom eh. Geographically. Kaya ngayon yung pinili nila nung naghiwalay sila ni Abraham eh. Maganda yung city of Sodom pagdating sa geography. Pero pagdating sa morality, bagsak. Pwede pala yun. Yung isang city, napakalago, napakaganda, maraming ilaw, shining, shimmering, splendid. Pero grabe, punong-puno ng corruption, punong-puno ng immorality. Hindi talaga yung mga cities na ganyan ngayon. Sin City, ang tawag yan. City of Sin. Kaya yung City of Sin, nagiging asin. Tawag ko ba mga kapatid? Yun yung inaaralin. Sin City, nung nagalit si Lord, naging Asin City. Ayan. Kasi kung may sin, yan, na-asin tuloy. So we should not set our focus on wrong things, wrong people, wrong lifestyle, and wrong environment. Ito tanong ko, nakatingin ka pa ba ngayon dyan sa mga wrong na yan? Are you setting your heart, the focus of your heart, dun sa mga bagay na yan? Ako ito talaga naniniwala ko itindahin kung bakit napalingon yung asawa ni Lot. Yung pang-apat, yung last part. Ayan. Hindi yung pang-apat, ito nakakalungkot eh. She was severely punished. Nakita niyo yung pagkakaano sa kanya, sudden, sabihin bigla, abrupt. Pagkalingon, tumama agad yung verse sa kanya, yung parusa. Basahin ka natin yung Proverbs 29:1. A man who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Nakakatakot. Ang tao na natiling pasaway, tigas ulo, sa kabila ng maraming pag-correct, maraming pag-review, maraming pagsaway, sabi ng Proverbs, will suddenly be destroyed without remedy. Naalala ko nung bata kami, dalawang kapatid ko. Yung joking kasi namin, strict ko yun eh. Sabi niya sa amin, huwag kayong aakit ang puno kasi pag nalaglag kayo, mapapalihan kayo. Yung pangalawang kapatid, may alam, Spider-Man, ganun makit eh. Mabalik pa sa puno, ganun. Ilang beses kami sinabi ng joking. Kaya hinabol kami sa sobrang inis eh. Napuno mo eh, pinagpapalo ko. Ito nangyari sa asawa nito. Ilang beses siyang sinabihan ng angel. Hinatak na sila ng angel, kabiling-bilinan ng lola, huwag lumingon. Pero lumingon pa rin. Sinabi ng Panginoon, susungugin, bugunawin, pero lumingon ka pa rin. Ano nangyari?
She was suddenly destroyed nung naging asin without remedy. Alam niyo, wala nang remedy sa asawa ni Lot eh. Pero sabi ni Lot, pwede ba bang buhusan to para matulaw yung asin mo? Pwede ba bang pausukan to para putputin ko ba to, Lord, para makabuhay pa eh. Wala nang remedy, naging asin niya eh. Ngayon nga may picture sa Israel na parang kumpul ng asin, nakatayo doon, parang hugis babae, konting babae. Nasabi nila, maaaring yung asawa daw ni Lot na hanggang ngayon na-preserve. Kaya alam naman natin ang asin, mabisang preservative po yan eh. Matama ko. Pangalawa ho, aside from yung kanyang kaparusahan is sudden. Actually, maganda nga ho sa atin ngayon, pagka gumawa tayo ng kasalanan ngayon, hindi agad sudden ang bigay ng parusa ng Panginoon. Ibig sabihin, kapatid, nakakailang gawa na tayo ng sin, ng kamalian na hindi ka nagre-repent. Sabi ko, balik ko, nakalusot ako ah. Nakalusot ako, Lord ah. Graceful ka talaga, Lord. Minsan ginagano natin si Lord eh. Actually, huwag natin i-challenge si Lord, kapatid. The moment na ma-realize mo nagkasala ka, repent. Ask forgiveness. Go back to God. Ito po, pangalawa. It was serious. Seryoso si Lord. Oh. Pag sinabi ng Panginoon, huwag kayong titingin, huwag kayong titingin. Basta natin yung Psalm 9:17. Ito sabi ni David. The wicked return to the grave, and all the nations that forget God. Sabi, ang mga masasama, ayan, mamamatay yan, tapos makakalimutan na all nations that forget God. Pati yung mga nation, yung mga bansa na nakalimot sa Diyos. Actually, nakalimot talaga sa Diyos yung asawa ni Lot. Siguro mo kakasabi lang kanina maya-maya, pero lumingon eh. No? And then last, ito po ang sabi, it was irreversible. It was irreversible. And once na ang tao nahatulan na, nakatingin na ng kaparusahan kay Lord, wala na. May tao lumapit sa akin, i-invite ako sa speaker. Alam niyo po kung saan? Sa funeral service. Kaya ang problema, hindi ko galing naman. Sabi sa akin ng i-invite, basta para basbasan niyo ba yung kaluluwa para pumunta sa langit. Tinapat ko yung nag-invite sa akin. Hindi ko kasi kaya mag-pray ng patay para makapunta sa langit. Hindi ko kaya yun sa akin. Ang kaya ko yung buhay, dahil mo sa langit, papatay ko. Hindi ko na ako. Hindi ko kaya yun. Honestly, biblically talaga hindi kaya. Kung saan naman lang eh. Hindi kaya. Hindi ibig sabihin, church, listen to this, I'm serious. Yung situation natin ngayon, yung situation ng community ngayon, yung situation ng bawat tao ngayon na nabubuhay, kailangan na-confront tayo with the good news eh. Kailangan makita mo yung gravity, yung seriousness ng sin sa buhay mo. That God hates sin because of His holiness, kapatid. Yan ang hindi ka nalaman ng mga tao ngayon eh. At yan ang minsan nakakalimutan i-preach ng church eh, yung sin. Yung punishment eh. Oo. Ito yung nangyari sa asawa ni Lot, it was irreversible, mga kapatid. Hindi na pwedeng buhayin, wala nang chance, wala nang second chance, kasi lahat na ng chance, binigay. The same way, ganun din mo tayo. Na habang nabubuhay tayo dito, pag may time ka pa, please, I'm begging you, repent of your sin, go back to God, ask forgiveness, and accept Jesus Christ as your Lord and Savior. May time ka pa, kapatid. Baka mamaya, ang kagulot na lang natin, nasa bahay tayo, may nakikita tayong kumenta, shining, shimmering, wow, ito na pala ang Panginoon. Huwag sanang gumanon sa atin, mga kapatid. So yung kaparusahan ng asawa ni Lot, it was sudden, it was serious, and it was irreversible. Once na isang sinner na tumanggap kay Kristo, na namayapa na, I'm sorry to tell, it was irreversible. Wala na tayong magagawa dyan. Kaya ano sabi ko sa parable ng Panginoon nung namatay yung mayaman? Nasa impyerno, sa tapos si Lazaro nasa langit. Ano sabi ng mayaman? Pwede bang Lord?
Tumikin mo ng tubig, yung kahit patak lang dun sa daliri. Ako, irreversible. O sige Lord, buhayin mo na lang si Lazaro para kausapin yung mga utol kong pasaway para pasabihan sila. Sabi ng Panginoon, hindi. Nandiyan yung mga kasulatan ng mga propeta, sapat na yan to remind them. Ayan, so sudden, serious, and irreversible. Ngayon, ano matututunan natin? Conclusion natin. Listen to this. This story tells us the subtle power of environment and influence. Listen to this. The condition of your environment will influence the condition of your heart. Ito nakakatakot din sa society natin eh. Diba sabi nga the last days are becoming evil. Ayan. Ano sabi ko, ano definition ko ng evil days, kapatid? Yung mali, ginagawang tama. Yung illegal, ginagawang legal. At yung mga tao na nagpupulso ng tama, tinutugi, ang evil, mga kapatid. Ano? Listen to this, nakakatakot yung environment natin ngayon. Akala niyo ko wala ng Sodom at Gomorrah. Meron pa. Sa lugar nyo lang, ang dami dyan. Ang daming sodomite dyan eh. Sa social media lang, ang dami eh. Kaya ako at asawa ko nag-usap kami. Nakita namin si Jai na may pinakikinggan, naka-headphone, tapos nagtatago. Ano yung pinapanood ko? Anyway, TikTok lang naman. Pero TikTok, ang daming mga dyan eh. Mga misinformation, disinformation, mga corrupt ideas, ang dami dyan. Alam ka, nakakalungkot talaga. Talaga mapapansin natin na ang mundo ngayon taliwas na evil na. Kasi kung mismong mali, pinopost. Nilalike pa. Mali na nga, kahihiyan na nga, nilalike pa, sinishare pa, pinagtatawanan pa. No? Pero yun, minsan ang Sodom, akala natin yung place lang, hindi. Minsan nasa social media yun. Andiyan ang spirit of Sodom, mga kapatid, para influensyahan tayo sa mga nababasa natin, naririnig natin, napapanood natin sa social media. So, ang istorya ng asawa ni Lot, tsaka ng kanyang family, it tells us the subtle power of environment and influence. Kung ano yung condition ng environment na ginagalawan mo, it will influence the condition of your life. Kagaya ng asawa ni Lot, na yung puso niya, na-influensyahan na ng mga taga-Sodom. Okay. So, tandaan natin, bantayan natin palagi yung buhay natin. Sino ba nag-influensya sa akin? Sino? Yung mga content creator na sinungaling? Yung ba yung pinakikinggan natin, kapatid? Yung mga vlogger, kaya vlogger tawag ko din. Yung mga tagapagpakal ng mga disinformation, misinformation, yung mga nagre-revise ng history, mga kapatid. Number one na pwede natin matutunan dito sa kwento ng asawa ni Lot. Take God at His word. Yeah. If He declares it, then it will surely happen. Alam niyo, church, hindi natin pwedeng i-joke si Lord. Hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, hindi naman totoo eh. Totoo kaya? Tina-challenge natin eh. Nakakatakot i-challenge si Lord. Ang sabi ng angel, huwag kayong lilingon, bilisan yung pag-alis, tuloy-tuloy lang. Ano ginawa ng asawa ni Lot? Hindi pa naniwalaan, na-deceive siya, lumingon, yun. Na-picturean, kapatid na kasi. Take God at His word. And if He declares it, kung sinabi ng Panginoon, kapatid, mangyayari yan. Alam na kung minsan ang justice ng Panginoon, delayed. Kung minsan ang justice ng Panginoon, sudden, abrupt, kagaya ng asawa ni Lot. Pero sa totoo lang, kapatid, pag sinabi ng Panginoon, gagawin niya, ipapunish niya yung wicked, mangyayari yan. Sa kayo, minsan nagtataka tayo, church. Panginoon, ba't ang dahil pa rin wicked, yung mayaman na mamayagpag sa society? Hindi. Nadelay lang ang justice dyan. Pero mangyayari. Ipapunish ni Lord yan. Antayin natin, kapatid. Kaya kung minsan, ang dahil mga Kristiyano, nag-iiba na rin ang pananaw, kasi ka nakikita natin, hindi naman sila napaparusahan. Yung mga mayayaman, yung mga kapangyarihan, hindi naman napapunish. Hindi ba sana ako na rin, nakakalusot eh. Kasi kung this church, kung makalusot man sila sa justice system sa lupa, hindi sila makakalusot kay Lord. Kahit nabuhay pa sila ngayon. Kahit hindi pa sila pinaparusahan,
Kasi na-delay lang ang justice. Pag sinabi ng Panginoon that He will punish the wicked, it will surely happen, kapatid. Mangyayari. No? Pangalawa, ito po. A saved person shouldn't be looking back at the world and behaving like the world. Ayan. Pag ikaw naligtas ka na kay Lord, inaalis ka na ni Lord sa Sodom at Gomorrah mo, ano tignan? Ano ang description ng Bible sa isang taong nag-forsake ng kasalanan niya, tapos binalikan niya ulit? Para raw kaso na binabalik-balikan yung kanyang binuwan. Ayun na asawa ko natin, lumingon ka eh. Sabi mo sa katabi ko, huwag ka nang bumalik. Huwag ka nang lumingon. Yung iba kasi lumingon ko eh, naka-side mirror eh. Hindi ka alam mo, naka-side mirror ka. Ano yung sabihin na naka-social media, titignan mo, huwag ko nang lingunin. Baka matamaan tayo ng shimmet light. A saved person shouldn't be looking back at the world and behaving like that. Hindi, basta ano ibig sabihin ito, hindi daw makikipagkaibigan sa mga masasamang tao. Hindi daw ibig sabihin yan, hindi ganon. Bagamat kaibigan natin sila, kamag-anak natin sila, ang sinasabi ko nito, hindi natin nakikiayon. Huwag mo nang sasang-ayunan. You accept them as your friend, but you don't approve yung kanilang gawain. Totoo yan, ano? Ina-accept mo sila sa kanilang pagkatao, pero dinidisapprove mo yung kanilang gawain. Kaya yung ginawa ng Panginoon eh. Kaya kasi Jesus Christ, ano tawag sa kanya? Friends of sinners. Pero si Lord, hindi nakikiayon. Kaya siya nandun in the midst of sinners, simply because He wanted them to know the love and the grace of God para sa mga makasalanan. Hindi ko naman sinabing maging judgmental tayo, maging disconnected na tayo sa sanlibutan. Hindi ko ibig sabihin ito ganyan. Ang ibig ko na akong sabihin, hindi na tayo nakikiayon, hindi na tayo nakikiisa o nakiki-agree sa masamang gawain. Bagamat love natin sila at gusto natin silang makakilala kay Lord. Pangatlong lesson po na pwede natin makuha, listen to this church, guard your heart from getting your focus and desires entangled with the world. Ano bang nilalaman ng puso mo? Pakiplas ka next slide. Ito nakakalungkot sa asawa ni Lot eh. Bagamat yung katawan niya out of Sodom na, pero yung kanyang puso nandun eh. Ano? Naiwan yung puso niya sa Sodom. Naiwan yung puso niya sa kwarto ng bahay nila, kapatid. Pwede pa na yun. Niligtas ka na nga ni Lord, pero yung puso mo nandun naiwan. Nakakalungkot ano. Though our body was out of Sodom, our heart was still there. Grabe itong asawa ni Lot, no? Nagkalatay-talik. My heart will go on and on. O yun tuloy, naging ano. Then last, the next, ano yun ito, pang-apat. Ito yung parang ito sinasabi. Lot's wife was a tragic example of wasted privilege and lost opportunity. Ano yung privilege niya? Bilang ko si Abraham, asawa ko righteous na tao, pero bakit ako hindi ganito mo? Luloy mo, may angelic encounter ako. Meron akong divine revelation. Ang divine revelation, susunugin, tatakas kami. Meron akong specific command from God. Actually, meron naman forced evacuation na ginawa sa akin yung angel. Nahawakan ako ng angel, kinakalat na ng palis ng bahay. Pero bakit ba? Tragic example of lost opportunity and wasted privilege. Ano example ito, church? May mga bata, alam niyo ba, na lahat na lang ng future nila inihanda na ng magulang. O may mga bata ngayon, prepared na yung ano mo, yung pang-college mo, bayad na. May tuition fee, may bakon ka na, may uniform ka na, may gadget ka na, may laptop ka. Pero bakit nagdadrop sa school, hindi mo mapasok? Ito ang sagot. Tragic example of wasted privilege and lost opportunity. Diba? Samantalang yung ibang mga tao, pagamat walang opportunity, walang privilege, but because of their strong desire, they create privilege and opportunity para mag-work out sa buhay nila.
Tama po mga kapatid, no? Actually, depende talaga sa tao yun eh. Kung i-blow out mo yung, sasayangin mo yung advantage position mo in God, no? Ang ganda sana ng position ng kasama mo, mga kapatid eh. Ano? Actually, pwede nga siyang maging maging saint, Saint Mrs. Nilot eh. O yan tuloy, parang naging siya tuloy, nagre-repulto doon sa may malapit sa Dead Sea, mga kapatid. No? So yan, a tragic example of wasted privilege and lost opportunity. Church, the challenge for us is this. Naligtas na tayo. May connection na tayo kay Lord. You are already indwelled by the Spirit. May purpose ka na sa buhay. Naliwanagan ka na. Huwag ka na mabalik sa dami. Huwag ka na balikan yung Sodom at Gomorrah. Huwag ka nang ma-attach doon, kapatid. Kasi may pinupuntang magandang lugar sa iyong Panginoon eh. No? So, huwag natin sayangin. Sino-sino pa ba yung ibang mga Bible character na ginawa ito? Si Judas. Biruin mo si Judas, elite 12 ni Lord. Yung problema yung apostleship na elite. Ako ba mga na-elite eh, sinayang niya eh. No? Ang dami-daming tao in the Bible na napakagandang opportunity, sinayang nila. O sino naman yung mga tao sa Bible na kinuha yung pagkakataon? Si Bartimaeus, hindi ba nang dumaan si Lord? Panginoon, anak ni David, tulungan mo ako. Sino pa? Yung babae ginudugo for 12 years. Nakakita siya ng opportunity, nawakan niya yung laylayan ng David ni Lord. Gumaling. So sana church, lahat ng pagkakataon, privilege, opportunity natin in God, huwag nating sayangin. Sabi ko nga po next, may nakalagay dyan, no? Listen to this. She knew God and His plan. She was given chance to obey, but she squandered those chances and died disobeying God. Nakakalungkot. No? Kilala niya si Lord, may plan ng Panginoon sa kanya, binigyan siya ng pagkakataon at opportunity to obey, but then at the end of her life, lumingon pa balik, sinayang niya yung chance niya, she died disobeying God. No? Sana po mga kapatid, huwag tayong matagpuan ng Panginoon na ganyan. No? Na naging Christian, ang ganda-ganda ng pasimula, kaya nung mamamatay na, nag-backslide. Sana po mga kapatid, as we walk in this life of faith, bagamat may mga instances na nangihina tayo, nanlalamig tayo, pero sana nandun pa rin yung consciousness natin to finish this race. No? Minsan maganda yung mga ganitong pangyayari. Ito, na born again, tumanggap kay Lord, lumago, nagpastor. Diba ang ganda nun no, mga kapatid eh. Ito yung example ng pangit eh. No? Na born again, na fasted, nagpakuri ng buhok, naglasing, nagwala, napatay. Bakit naman siguro pagkagano? Ito maganda. No? Adik, na born again, ayan, na disciple, lumago kay Lord. Ayan, maraming naligtas dahil sa buhay niya. Ito example, pangit mga kapatid. Nag-cell group, lumago, yumabang, naging kulto. Pangit yun mga kapatid, tama mo ba? No? So kailangan mga kapatid, nakukurik yung natin eh. Ayos ba yung Ang problema ng asawa ni Lot, hindi siya naging aware dun sa yung sa subtle temptation ng Sodom at Gomorrah eh. And then next, ito last. Dito na tayo matatapos, church. When God is removing you from something, He is not destroying nor punishing you, but He is saving you from destruction so that you can receive something better from Him. Siguro ang tingin ng asawa ni Lot sa kanyang pag-alis doon, sa kanyang pag-evacuate doon, parusahan ako ni Lord. Mukhang dadalhin ako ni Lord sa malaking impyernong lugar. Hindi niya alam impyerno na nga yung Sodom at Gomorrah eh. Hindi ko ba tayo dito ngayon. Church, ako meron akong mga nababalitaan no? Mga Christian na may tawag sa psychology nito yung nagkakaroon ka ng yung mga dati addicted ka sa substance tapos parang withdrawal syndrome doon sa Amerika meron silang sinasabing yung grupo ng AAA na
na nandun yung mga alcoholics na nagbago, na naging struggle sa alak. Ang daming testimonies doon na parang sabi na life without alcohol is hell. Pero may mga nagtagumpay na napagtagumpay na yung struggle, yung addiction na sa alak. No? Meron din sa mga mga drugs, no? Ganun din. Meron tayong itawag na withdrawal syndrome, yung hinahanap-hanap ng katawan mo ito, yung sistema ito. Actually, hindi man substance yan, pero maaaring influence, kagaya ng asawa ni Lot, na wala pang substance noong araw. Pero siguro, na-entangled din asawa ni Lot sa mundong ito, sa Sodom at Gomorrah. Siguro nalulungkot siya habang naglalakad siya, imbes na magsaya siya, kasi they will be saved, delivered out of that city. Siguro mas matimbang pa rin sa asawa ni Lot yung puso niya doon sa Sodom at Gomorrah, hindi sa pagdadala siya sa kanila ng Panginoon No? Sometimes, a lot of Christians din na nangyayari. Na minsan, parang pinagsisisihan pa natin na naging Christian tayo. Ano ba naman na naging Christian na ako? Hindi na ako pwedeng manapak. Hindi na ako pwedeng magmarites. Hindi na ako pwedeng mag-issue. Kapatid, tandaan yung paglabanan natin yan. Kasi tandaan mo, ang bisyo di ba't nakakasama yan? Pinakapitawan sa'yo ng Panginoon yun. Hanggang sa ngayon, may mga ibigay ang Panginoon sa mga palad mo. No? Yung addiction saan? Sa sugal, sa masamang gawain, pinapabitaw ni Lord yan He is releasing you from those things that is destroying you, kapatid. Na once na sana i-let go mo yan, may ibibigay na mas maganda si Lord sa'yo. May mas magandang plano si Lord sa'yo. Itong asawa nila, hindi niya nakita yun Sabi ng Panginoon, umalis na kayo dyan, Sin City yan, bugunawin ko na yan. Pag alis nyo, may pagdadalhan naman ang Panginoon sa kanila Tama ba? Meron isang halimbawa maganda, yung mga mamamayan, binabaha, evacuate na sila. Kasi sila doon sa lugar, nakatira sa Tabingilo. Sabi ng gobyerno, may pagdadalhan kami sa inyo, lisanin nyo na yung lugar na yan. Sabi ng mga tao, ayaw namin gusto namin dito, hindi, malulunod kayo. The good thing is this, may sumunod, isang pamilya. Alam nyo kung saan dinaling isang pamilya nito? Sa executive village. Nung nalipat itong pamilyang ito, nakita ng mga nandun, nalipat sa executive village si Kumaria. Sunod kami, sabi nung government, wag na, dyan na lang kayo. Ang tigas na ulo nyo Ano bang mangyari yun, kapatid? Etong asawa ni Lot, tsaka yung family ni Lot, parang dito pinapagawa ng Panginoon sa kanila Akala nyo maganda yung Sodom at Gomorrah? Impyerno yan. Umalis na kayo dyan, ilipat ko kayo sa executive village. Kaya lang ang problema, hindi sila niliwala. Ang asawa ni Lot, lumingon. Kasi ang heart niya, nandun, naiwan, entangled. Church, sana alisin natin yung entanglement sa mundo nito Sana Lord, i-purge mo sa buhay namin yung mga desires namin. Yung mga masasamang kaligayahan, malinis tayo. Okay, kung mananawagan ko ako, sino yung gusto tumanggap kay Lord ngayon? Tandaan mo kapatid, ang nais ng Panginoon sa'yo, magandang plano, magandang situation, magandang relasyon. Right now, church, ano yung pangit kayo sa buhay? Alisin mo na. Alisin mo na. Take it out, kapatid. Alisin mo. Hello? Ano ba yan? Alisin na natin yan, kapatid. Ito, tingnan mo yung buhay mo ngayon, kapatid. I-analyze mo. Right now, I'm living in an environment like that of Sodom and Gomorrah. Totoo lang kapatid, sabihin mong wala mang korupsyon, evil, wala mang banufulog sa buhay mo. Pero sasabihin ko, life without God is considered as Sodom and Gomorrah. Life without God is considered as Sodom and Gomorrah. Kasi ang buhay na wala si Lord, hell. Alam niyo ba kung ano pinaka-definition ng hell? Life without God. Akala natin ang definition ng hell yung lugar na nasusunog.
sabi ng demonyo, hindi actually, ang binigay siya ng life mo. So itong si Lot, kaya kasama niya, pinapansin ng Panginoon sa Sodom. Alam ko din kung pinasang sana kapatid, right now, ngayon, nananawagan ako, make a choice. Punta ka na kay Lord. Lapit ka sa harapan. Sabihin mo sa Panginoon ngayon, Lord, I am surrendering my life to you. Tayo ko yung tayo. Father, thank you, Lord, for this reminder, Lord. Na kung minsan akala namin, Panginoon, wala na kami sa sitwasyong malahimpyerno. Pero hindi pa na, Lord, nandun pa rin pala kami sa Sodom at Gomorrah. Yung puso namin nandun na iwan eh. Father, forgive us if ever nandyan pa rin sa amin yung mga desires niya. Lord, kung minsan ang sinisimbolo ng Sodom sa buhay namin, ito yung mga pangit sa puso namin eh. Hindi man vices, hindi man evil deeds, pero bad emotions, kagaya ng anger, unforgiveness, resentment, revenge. Lord, alam niyo, toxic ito sa puso namin, sa spiritual life namin, na hanggang nandito yan, hindi kami makakalakad ng maayos sa iyo. Help us, O Lord, to dispose of those things, Panginoon. Now, Lord, linisin niyo kami, linisin niyo yung mind namin, yung heart namin, yung puso namin, Father. And I pray, O Lord, that as we walk by faith towards you, wag namin gagayahin yung ginawa ng asawa ni Lot. Na bagamat nasa privileged position siya, advantage niya, na meron siyang relatives na godly, pero Lord, lumingon pa rin pabalik eh. Na-deceive, nag-disobey siya, nagkaroon siya ng disbelief in her life, Panginoon. I pray, Lord, na itong tatlong din na ito, Lord, mawala sa buhay namin. Nang sabi, Lord, maging maayos yung aming paglakad patungo sa iyo. Lord God, kung meron ka mang inaalis sa buhay namin, naniniwala kami that it is the best for us, Panginoon. Na, Lord, pakawalan namin ito at gawin namin, sundin namin, O Lord, yung situation, yung lugar na kung saan iniyayaya mo po kami. Salamat, Father God, sa kaligtasan. Salamat sa mercy. Salamat sa buhay ni Jesus Christ na namatay siya sa cross para sa aming mga kasalanan. Lord, salamat po. Ito po aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po na anak ng Diyos ay magsabi na, Amen.